Kita ninyo sa China, yung malaking negosyante, si Jack Ma, di ba? Na founder nung Alibaba, di ba? Oh, nawawala na. Simula pa nung November yata, ha? October, November. Hanggang ngayon, hindi na lumulutang si Jack Ma. Pagkatapos niyang makapagsalita ng konti lang na negatibo laban sa China, mga kaibigan, abay, naglahong parang bula eh. At saka ganyan pala dyan sa China. Diyan, pwede ka magpayaman. Kasi ang kayamanan mo kalahati niyan gobyerno, ha? O mga kaibigan, ngayon, pag marami ka ng pera, ang gagawin ng China, kukunin na pera mo. Tapos ikaw, dalawa lang ang pupuntahan mo. Kung hindi ka mabilanggo, papatayin ka na nila. Di ba? Sa pamamagitan ng firing squad. Ha? Ang gagawin sa'yo, kakasuhan ka ng imbentong kaso. Di ba? Iimbentohan ka ng kaso para makumpis ka yung kayamanan mo. Ganyan sa China eh. Wala kang karapatang mamili. Nakita ninyo yung isang sekta ng Muslim, di ba? Sa isang probinsya dyan sa China. Walang karapatan eh. Ginigipit sila. Tinatanggalan ng laman loob, di ba? Mga kaibigan, hindi ka talaga makapagpa-practice ng religion mo dyan. Wala talagang kalayaan dyan, mga kaibigan. Doon ginagaya pinapattern nito, kaya nagmamadali na ito po mga hayop na ito sa Kongreso na mailusot yung pong charter change, ha? Yung pag-aamyenda kunyari sa saligang batas tungkol sa economic reforms. Ano re-reformahin mo sa economic reforms? Ano lang yun palusot lang yun mga kaibigan, para mabuksan yung saligang batas. Kasi po, kahit sabihin mo, ito lang, ang papalitan natin, isa, dalawa, tatlo, na probisyon sa saligang batas. Pero kapag ang saligang batas nabuksan na, wala nang kontrol yan. Lahat ng gusto nilang baguhin, pwede nang baguhin. At kaya nga nila babaguhin yan. Bakit? Ang dami nilang atraso di ba? Gusto nilang yung mga krimen na ginawa nila laban sa sambayanang Pilipino, sa bansang Pilipinas, mabaliwala lahat yun kapag nabago ang saligang batas. Malamang sa hindi. Bakit? Na maaprubahan o mailusot nila. Sila lang naman yan Yung mga nasa Senado naman sasali yan Mga kaibigan sasali yan kasi mapapaboran sila dyan di ba? Ang agrabyado lang naman dyan ang taong bayan, mga kaibigan. Ano ang mga nakikita nating dahilan? Lumalabas na ang mga sintomas, kumbaga sa sakit, mga kaibigan, na talagang magkakaroon ng charter change. Ipipilit nila yan kahit yan ay labag sa kagustuhan ng sambayanang Pilipino. Ano ang sintomas o indikasyon? Isa na yan yung pag-a-appoint doon sa anak ni Lito Lapid. Alam naman ninyo si Lito Lapid, wala naman trabaho yan di ba? Sa Senado, kung hindi manonood ng magtataas ng kamay. Pagka yung magkakaroon na ng botohan sa Senado, tatanungin sino ang oo, sino hindi. Si Lito Lapid nakangangayan. Pagka nakita niyang lumagpas na sa majority yung nagtaas ng kamay,
magtataas na ng kamay yan. Pag nakita niyang konti, yun ay inabangan niya yung pagtaas ng kamay. Pag-divide the house, mga kaibigan. O, pagka yung naramdaman niya konti, hindi muna siya magtataas ng kamay. Ganyan ang trabaho niyan eh. Yan lang ang trabaho niya. Yang pwesto niya, nakadisenyo yan para sa pamilya niya, sa sarili niyang interes. Mga kaibigan, hindi pa ba kayo nadadala? Alam nyo, questionable pagkapanalo niyan. Ako nagsasabi sa inyo, yung mag-ama na yan, questionable. Talo nga yung anak eh. Kaya nga, kumuha ng pwesto rito eh. Umarbor ng pwesto para sa anak, di ba? Nabalik pa rin sa pwesto. Oh. Yung isang anak niyan eh, nasa immigration eh, di ba? Oh, nakapwesto ngayon doon sa, ewan ko kung nasa Clark pa ngayon. Kasi nung binabanata natin yung sindikato ro sa Clark, natanggal yung walang hiyaron, ang pinalit, anak ni Lito Lapid, na babae. Oh, mga kaibigan. Nung araw ako nagpakilala dyan dito sa PAGCOR eh. Ako ang kinausap ng PAGCOR nung panahon na ang presidente si FBR. Mga kaibigan, mamaya na natin kukwento yan unang-una niyang pinasok, di ba yung kapatid niya sa PAGCOR na ipasok niya. Mga kaibigan, ako naging tulay para yan ay lumipat sa Lakas NUCD sa partido ni dating Presidente Fidel Ramos. Mga kaibigan, ako po ang nilapitan ng PAGCOR. At ako ang nag-arrange ng meeting. Akala ko nung araw, talagang, mabuting tao. Akala ko mabuting tao eh. Kasi napanood ko sa TV, ang sabi niya, malinis niya akong pumasok sa politika, malinis din akong lalabas sa politika. Yun pala, hindi totoo. Mga kaibigan, nung makapasok, ayaw nang lumabas. Di ba? Bakit? Ang daming kaso. Hindi ba? Natatandaan ninyo binuhay ng Korte Suprema yung fertilizer scam niyan eh. Ewan natin kung ano na po nangyari. Yung magamang yan, parehong tad-tad ng kaso yan. Mga kaibigan, yan ang indikasyon na ang kapalit ng appointment sa Department of Tourism, yung isang attached agency dyan, yung CHESA, para maibalik dun yung anak niya sa pwesto. Ano kapalit niyan? Di ba? Kung matatandaan ninyo nung nakaraang eleksyon, panahon ng kampanya, ano ba yan binanatan pa ni Digong nyo yan di ba? Ano sabi ni Digong nyo? Ano alam mo? Lito Lapid. Ano raw ang alam sa pwesto, sa pagtakbong senador? Anong alam nyo? Hindi nyo na niya maloloko mga Pilipino. Kayo pala itong loko-loko Di ba? Kasi magagamit nila, mga kaibigan, pamparami. Kasi dyan mo makikita, talagang wala na halatang halata na wala nang naniniwala sa kasalukuyang administrasyon. Nagkahalataan yan nung maisara ang mga social media account ng kanilang mga troll, hindi ba? Na puro mga fake account, nung maipasara, naubos Nagkahalataan ngayon na wala talaga silang supporter kung hindi yung mga fake account lang. Iilang tao lang pala yun. Sapagkat ang isang troll, para kabayaran nila,
bayaran ka ng opisina ni Andanar, mga kaibigan, kailangan meron kang 20 account o 200 account bawat isang troll. Kaya, time is 200, isang troll. Kala mo, yung nagko-comment, marami. Yung pala, isang tao lang yun. 2 tao lang. Kasi pag isang tao, may 200 account yun. Na ginagamit. Ngayon, mahalata ninyo eh. Hindi ba yung mga briefing ngayon, di ba? Yung mga live streaming ng gobyerno, ng administrasyon, nakita ninyo ang views? Mahigit 100 lang. Hindi ho ba? Kanina yung press briefing ni Mantika Roque, mga kaibigan. Nakita ko wala, mahigit 100 lang eh, 140 lang eh. Ang live views eh. Kukunti na nga nag-comment eh. Wala na eh. Mga kaibigan, nakita ninyo? Kaya, kumukuha na sila ng inaakala nila na may supporter. Kaya sinasabi natin, falsifikado yung questionable yung pagkapanalo ni Lito Lapid. Inanalyze na natin yan eh. Noong 2016, nagtapos ang termino niya bilang senador. Nakatatlong term na siya. Ang ginawa niya, kumandidato siyang mayor, di ba? Sa Angeles. 2016 yan, ha? Kumandidato siyang mayor sa Angeles. Bumili pa ng bahay doon. Mantakin ninyo, ha? Pagkatapos, yung anak naman niya, ito nagpa-appoint siya, pina-appoint niya sa CHESA, nakabalik niya sa CHESA, na Mark Lapid ang pangalan, mga kaibigan, kumandidato namang mayor sa Porac, doon sa bayan nila. Natalo yung anak, talo rin siya. Mga kaibigan, kumandidato pala ito nitong 2019. Tama ba? Kailan ba yung huling eleksyon? 19, di ba? 2019. Election. Doon pala kumandidatong mayor ng Porac, yung itong Mark Lapid na ito, talo. Mga kaibigan, talo rin noong 2016 na mayor sa Angeles, si Lito Lapid. Nagkaroon ng 2019 election. Tumakbo na namang senador. At yung anak niya ay tumakbong mayor. Natalo sa Porac. Sipin mo yun, late-late na bayan ng Porac. Sinusukan na sila ng tao ron. Mga kaibigan, baka sa Pampanga lang eh. Hindi na makakuha ng maraming boto yan eh. Kaya nagpapareunion ng Lapid yan eh. Mga kaibigan eh, para magamit eh. Sa politika eh. Pati mga, pinamudmuran pa ng tigli 500 piso eh. Nung nakasuhan na si Mark Lapid, namigay na ng tigli 500 piso doon sa reunion ng Lapid. Mga kaibigan, sipin ninyo yan. Questionable ang panalo ni Lito Lapid. Mamaya natin balikan yan, mag-ama na yan. Tsaka itong mga bagong appointees. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ito naman, ito ano ba sinasabi dito? That is why it needs a tripartite agreement. In the case of LGUs, there would be limitations in directly procuring from suppliers. Hindi, pumasok sila eh. Bakit naman makikipag tatanggapan ng order yung
local government, umorder na sila eh. Ha? Kung dadaan pala sa national government. Hindi. Nag-i-intervene kayo. Di ba? Nakikialam kayo dahil sa kikitain. Yan ang maliwanag dyan eh. Oh, mga kaibigan, dahil meron daw limitation sa direct procuring from suppliers. That is why it needs tripartite agreement. Ano yung limitation? Ano, yung volume ng order? Katarantaduhan yan. O di, unti-untiin nila, di ba? Eh kung hindi pwede ng biglaan, isang gulpi yung supply, eh di syempre, hahatiin yun. Anong katarantaduhan nyo? Gina-justify ninyo yung tripartite agreement. Mga damuho kayo. Ha? Oh, they have limitations on advanced marketing. Negosyo yan. The more, the merrier. Di ba? Sa English. Oh, mga kaibigan, negosyo yan. Di mas marami, mas pabor doon sa kumpanya ng bakuna. Hindi ba? Ano sasabihin mong limitation? Oh, siguro, doon hindi ka pwedeng yung halimbawa, umorder ka ng 20 milyon, eh di namin madideliver yan ng isang deliver. 2 delivery, di ba? 10 million, after that, 10 million ulit. Eh di mo naman sabay-sabay i-iniksyon yan eh. Ano yan? Pagdating ng gamot, 20 milyon, tatawagin mo yung 20 milyon, sabay-sabay yung tutusukan ng 20 milyon. Oh. Mga logic nito, mga kwan eh. Mga bulok eh. Mga kaibigan eh. Oh. Ang kasalanan ng Senado, hindi kayo gumawa ng batas. Di ba? Ito'y emergency ito. Eh yung ang bayan niya, naipasa ninyo eh. Mabilis eh. Di ba? Naipasa ninyo. Bayanihan, ano yan? Still as one. Mga kaibigan. Ang sabi naman nitong si Franklin Drilon, kinu-question niya yung bakit ang private sector at LGUs ay hindi pinapayagan na makakuha ng bakuna, ng supply ng bakuna, nang walang government mediation o hindi na. Yun ang, alam nyo, kulang nilang sabihin nila rito eh. Na ang intention ninyo ay kumita kayo. Yun ang intention eh, hindi gumaling tayo eh. Hindi naman nila talaga concern na mabakunahan tayong lahat. Ang concern nila, primarily, paano tayong kikita. Yan. Hindi yung paano ba gagaling paano bang maliligtas natin tong mga mamamayan na hindi magka-COVID. Hindi yun ang concern eh. Ang concern ito, hindi lang direktamente sinasabi. Di ba? Para dun sa mga hindi masyadong nakakaunawa kung bakit ganun ang tanong nila. Bakit di anong kaugnayan nun? Yun ang kaugnayan nun. Hindi lang nila dinidirekta na gustong kumita nitong mga to. Hinihiya na nga eh. Paulit-ulit eh. Yun din yung kaninang tinatanong ng ibang senador eh. Oh, there appears to be a stumbling block in that one cannot deal directly with the supplier. Oh. Mga kaibigan, talaga meron daw talagang hadlang, kung bakit hindi pwedeng dumirekta. Kailangan dadaan sa kanila. Dadaan sa pulis. Alam niyo ba yung kwento? Si Mayor Lim daw noon, ng pulis siya, nagsimba siya dyan sa Quiapo. Narinig niya yung sa unahan niya, mama, nagdarasal. Ang sabi raw, nagmamakaawa sa kanyang pagdarasal na
kailangan niya ng pera. Siyempre no, mahal pa pera nun eh. 'Di ba? Kailangan niya ng pera. Kailangan niya ng pampapagamot yata, ganun. Mahal pa pera nun dahil pulis pa lang silim eh. Nung marinig niya yon, naawa siya rin sa tao. Ang ginawa niya, binunot niya yung pitaka niya. Tinignan niya. Meron siyang 100, 250 eh. Tapos kinalabit niya yung mama. Mama, binunot niya yung pera. 100. Pinakita niya, 250. Ito lang ang laman ng pera ko, ng pitaka ko. 100 piso. Hati na tayo. Ito, 50 pesos. Mahal pa pera nun. Ang laking halaga pa nun. Hati tayo. Ito sa akin, 50. Ay, naku, maraming salamat to. Tapos, ang ginawa nung lalaki raw, nagdasal ulit. Sabi raw nung lalaki, Panginoon, pwede ho ba sa susunod, wag niyo nang padaanin sa pulis. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Pinaghinalaan pa si Mayor Lim ng tarantadong yan. Sibi mo, tinulungan na siya. Napagkamalampang ginupit ng pulis eh. Yung kasi naka-uniforme, di ba? Whether you are in the private sector or in the LGU. Because only the national government can deal with the manufacturer. Yan ang sabi ni Drillo, no? The point being raised is, let us fix our own internal regulatory regime. Right now, even the private sector would want to deal with the manufacturer. Sila nagbabawal eh. Pero pagkain check, pwede. Kita na ninyo, mga kaibigan. Di ba? Yung smuggler nga, pwede magpasok dito eh. Ng bakuna eh. Di ba? LGU, hindi pwede. Tsaka private sector. Nako, simple lang ho yan, mga kaibigan. Negosyo ho itong gamot eh. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, the more, the merrier. Mas masayang negosyante habang dumadami ang order sa kanila. Di ba? Ano sabi naman itong FDA? The government is setting up a monitoring system and close surveillance. So yun lang po. Kung susunod po sa ating patakaran yung private sector, papayagan naman po siya ng gobyerno. But kailangan lang po in close coordination with the national government. Paano close coordination yun? Very close. Mga kaibigan, pera ito, ibig sabihin ito, na pinag-uusapang ito, mga kaibigan, ano po? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Bueno, tayo muna ay makikiramay. Nailibing na rin ito, kakilala natin eh. Kasama natin dun sa dating himpilan. Noong simula 2007 hanggang 2013, nakasama namin doon bilang technician namin, si Dennis Valle, na pumanaw nitong nakaraang linggo. Kahapon din yata siya, kanina, ngayong araw, siya inihatid sa huling hantungan, si Dennis Valle. Pero siya lumipat din ng istasyon nito eh. Nandiyan sa GMA ito ngayon eh, di ba?
Pero alam nyo, 40 anyos lang si Dennis Inatake. Paglabas ng bahay, natumba. Yun na ho, dire-diretso na. Ngayon, may nagsabi sa akin, tinanong, ilang taon na? Sabi ko, 40 years old. Sabi niya, yung edad na yan, 40 years old, hanggang 50 years old, pinakadelikado na atakihin sa puso. Karamihan daw po dyan, diretso isang atake lang pero massive yun mangyayari. Hindi katulad nung nalagpasan mo yung age bracket na yun, may possibility pa na makarecover ka. Pero pagka ganun daw, delikado pala yun sa age ng tao. Nakikiramay tayo kasi naging may bahay nito, taga-news din doon sa himpilang pinanggalingan namin nasa news din, news writer at nag-newscast din. Nakikiramay tayo sa kanyang may bahay, sa kanilang anak at sa kanilang mga naulila na pamilya kay Dennis Valle. Magandang yumaga, Hari Rockwe. Pag-ibig ay tunay dito sa bayan ko. Dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buo?